sa ating guest, sa special guest. Okay, okay. Siguro napaka-clear sa kanila ng ibinaksak na training ng ating malupit na speaker. Kaya magpo-proceed tayo sa ating special guest. Ano po? Tatawagin ko na po ang ating special guest. Siya po ay isang taga Batangas. Grabe, talagang puro mga taga Batangas. Ang swerte po natin, no? Dito po sa atin, ang dami pong mga naging director. Kaya po hindi na po tayo sasabihin ng iba na nagkukwento-kwento lang po tayo. Talagang pwede po natin na ituro o ipakita na ito talaga ay taga Batangas. Ano po? At lalo na po ngayon, yung ating special guest from Batangas, Batangas City, graduate of Computer System and Design Programming at AMA Batangas, work experience abroad from Hong Kong to Taiwan, to Manama, to Singapore, to Moscow, Russia, at finally, nasa Italy. Pero, no experience po sa networking. Magtataka po tayo kung bakit po siya nandito sa ating company. Ano po? Kaya po dito sa ating company, hindi po kailangan na talagang tayo ay may experience. Ano po? Hindi po pwede na sabihin nyo na hindi nyo linya na kaya kayo ay ayaw mag-join. Alamin lang po natin at marami po tayo mapapag-aralan naman po. Lahat po ng bagay ay pwede po nating pag-aralan. Kaya po pakinggan po natin ang ating special guest na si Ma'am Mena Ebora na dito po sa Crowd 1. Isa po siya sa Manager 3-star. Please welcome Ma'am Mena Ebora. Hello po, hello. Mapagpalang araw po, crowd morning po sa ating lahat. Very powerful yung ni Sir Lee. Wala akong masabi. Lupit talaga. Talagang napaka-inspirational, napakaraming matututunan po tayong lahat. At isa po ako doon sa lahat ng mga sinabi niya ay talagang, yung iba po ay talagang ginawa ko. At talagang sabi nga, kung si Sir Lee ay may pangarap na sabi, pinanganak na mahirap, pero ayaw mamatay na mahirap. Ako din po, ganun din po ako. Siguro naman po tayong lahat dito ay lahat ay ayaw na mamatay na mahirap. Di po ba? Yes. At i-short ko lang po, papakilala lang po ko kasi hindi naman po ako bihira. Bihira lang po kasi ako sa mga ganitong webinars. Hindi po kasi ako mahilig umattend. Pasensya na po. Kasi busy po ako sa aking, gusto ko po kasi pag nag-i-invite ako ay personal, kumbaga ako talaga yung kumakausap. So, hindi ako masyadong open sa webinar. Minsan lang. So, bagamat ganun po, tuloy-tuloy po tayo sa Crowd 1, talagang napakabuti, napakaganda ng naitulong sa buhay ko. Pakilala ko lang po, ako po si Mena Ebora, Tubong, Batangas City. At sabi nga po ni Ma'am, graduate ng Computer System and Design Programming. Pero asan po ako ngayon? OFW, domestic helper, taga-kudkod, taga-plansya ng damit ng amo, taga-linis ng banyo ng amo. Ano po? Ang sakit, parang sinasabi po natin sa sarili natin, ito ba yung tinapos natin, ito ba yung gagawin natin. Ano po? So, pero sabi nga po, sa lugar namin dati, pag abroad ka, may pera ka, pwede kang yumaman. Sabi ko kaya ako'y nangarap din na mag-abroad kasi pangarap kong yumaman. Hindi po yumaman, pero makaalis sa kahirapan. So ako po yung maging mindset ko po ganun, abroad. Tulad nga po na sinabi ni Ma'am, nanggaling po ako 19 years old, nag-abroad na ako. Pagka-graduate ko po, nagtrabaho ako supervisor sa City Mart sa Batangas. Mahilit lang naman ang sweldo. Pero sabi ko, mag-abroad na lang ako. Kasi yung ate ko, yung tita ko nasa Hong Kong, mag-abroad ako. Total, meron akong doon, meron akong tita, may ate ako. Pero sabi, kala ko, pag nasa Hong Kong ako, magkakapera ako. Pero
masamang palad, pero kabilang banda, okay lang din kasi nakatulong. Kasi akala ko pag nag-abroad ako, yung sweldo ko magiging akin. Kaso, yung ate ko, peace ate, ay pinagbayad niya ako ng napakaraming utang niya, 2 taon, lupit. Wala po ako nagiging sweldo kasi inangutang siya. Ako ang pinagbayad 2 taon. Wala po akong sweldo kundi 500 Hong Kong dollar allowance ko lang po sa loob ng 2 taon. And then po sabi ko, ayoko na magbayad ng utang ng ate ko. Lilipat na ako ng ibang bansa kasi dun sa Hong Kong, puro marami siyang utang. Lipat ako ng ibang bansa para hindi ako sisingilin ng inutangan ng ate ko. Please ate huwag kang magalit sa akin. Baka mapanood niya to one day. So, ito po naging lang ako, sabi ko, lilipat ako, punta ako Taiwan. Nag-Taiwan ako, caregiver po ako doon. Wala din. Sumusweldo, ibinibili, pinapadala sa pamilya, wala din pong natitira. Sabi ko, paano kaya ako makakapunta ng Canada? Kasi pangarap ko yun. Lipat po ulit ako ng ibang bansa sa kahahanap ko ng opportunity. Nagpunta na po ako nilibot ko na po ang Asia. Pumunta na po ako ng Manama kahit alam ko medyo mahirap sa Manama, Bahrain. Ginrap ko po din yan, 6 months lang ako. Uwi ako ng Pilipinas, punta ako Singapore. Sabi ko, saan kaya ako para madali yung papuntang Canada, yung 1 year lang, ayoko yung 2 years kasi ang tagal, tumatagal yung edad ko, tumatanda ako, parang hindi ko marireach yung aking pangarap. Sabi ko, paano kaya yun? Dapat makaalis ako ng Singapore in 6 months o in 1 year. Sabi ng agency doon, hindi daw pwede, kailangan talaga finish contract 2 years. Sabi ko, hindi, ayoko dito. Katulong na naman, pudpud na yung mga kamay ko, sasak ng likod ko, mga magpintura lahat, all around, 3 bahay ng amo ko. Sabi ko, Diyos ko po, Rude, ano kaya magiging buhay ko? Ito pa yun? Ito pa yung parang pag-abroad, hindi pala dollar, hindi pala giginhawa ang buhay dito, kamatayan pa lang hinihintay ko dito, sabi ko sa sarili ko. Sabi ko, paano kaya ako makakapunta ng Europe? Sabi ko. May agency doon sa Singapore, sa city, na nagpapaalis daw papuntang Moscow, Russia. Mabilis lang, 1 month. Ang pagpapaalis niya, kumbaga, nagre-recruit siya. Magkaroon lang daw ako ng $3,000 in a month, mapapa-flight niya ako. Sabi ko, sumugal ako. Kahit sabi nung aking amo, hindi mo ba alam, marami pong paninira. Alam mo ba, pag pumunta ka ng Russia, ganito, ganyan. Hindi mo ba alam, nako, hindi ka ba natatakot, matatapang ang tao doon. Lahat na po sinabi para ako magkaroon ma-frustrate ako na hindi ko na ituloy yung apply ko at manatili ako ng Singapore. Pero sabi ko, bakit may nabubuhay doon? Hindi matapang ang lugar. Pag wala nang nabubuhay na tao doon, hindi ako pupunta kasi namamatay Hindi naman wala naman ako nababalitaan na Pilipino, sila mismo namamatay isa-isa. Ano po? So, mabait na bansa. Tumuloy po ako hanggang sabi ko na nasa Russia na ako. Hindi pa rin. Gusto ko pa rin talaga ng Canada. Gusto ko po talaga Canada. Yun po talaga ang pangarap ko. Since bata pa lang po ako, sinasabi ko na sa lola ko, gusto ko magka-Canada ako. Kasi doon maganda yung future. Kasi gusto ko future. No po? Di akala ko, pag nakarating na ako doon, makakapunta ako ng Canada, hindi pa rin pala. Italy ang binagsakan ko po. Eto, mas malupit, masakit po, Masakit pero thank you na rin po. Kasi sa pagganyan-ganyan ng buhay ko, palipat-lipat sa paghahanap ng opportunity, napadpad po ako ng Italy. Magandang, ika nga po hindi naman po lahat tayo ay masaya sa lahat ng pinupuntahan natin. Pero pwede na rin tayong maging masaya kung gugustuhin natin. Ano po? So, nung narating na po ako ng Italy, ang dami ko pong pagsubok dito. Dito ko po naranasan yung buhay na discrimination. Ano po? Dito, kapwa mo Pilipino, masakit man pong sabihin, talagang malupit. Yun na lang po masasabi kong malupit. Wala po akong bansang napuntahan na ganon, kundi dito lang ako nakaranas ng discrimination, nakaranas kang lait-laitin, nakaranas kang lahat na lang yata ng pababato. Kung alam niyo po yung kanta ni Michael B, na pinukpo ka ng martilyo,
Binuhusan ka pa ng asido, hindi pa siya natuwa, hindi pa siya na-satisfied, sasaksakin ka pa ng ano ba yun, tagon? Binuhusan ka ng asido, pinukpo ka ng martilyo, sinaksak ka pa ng kutsilyo. Ano po, yun na po yung nangyari sa buhay ko. Pero sabi ko, tinatanong ko po talaga sarili ko, Lord, ano bang kasalanan ko? Tinatanong ko po talaga yan sa loob ng 4 na taon ko dito sa Italia. Tinatanong ko po yan noon sa kanya kung bakit, kung ano ang kasalanan ko, kung bakit ako bakit may mga taong ganito? May mga taong hindi masaya para sa'yo. Bakit may mga taong nagagalit sa'yo? Wala ka namang ginagawa. Ano po? So, nung pandemic na yan, wala akong trabaho. Kami nila ng Ma'am Rhea, nila, ng mga kasamahan po natin dito. First time po, shout out muna pala po sa aking mga member dyan sa Sweden. Nandito po siguro ang aking mga downline, Manager 1, Ma'am Daisy Garcia. At sa lahat po ng downline ko sa international, marami na po akong mga member na international din. So shout out po at maraming salamat po sa inyong tiwala na ipinagkaloob sa akin. Salamat po talaga. Saludo po ako sa inyo. Dahil po sa inyo, kaya po ako nandito at kaya po ako nagkaroon ng posisyon na Manager 3. Sa inyo po yan. Dahil po sa inyo at malaki po at talaga pong ako nagpapasalamat sa inyo dahil sa inyo ako'y naluklok dito. At continue ko lang po, yung ako'y sumali sa crowd 1. Paano ba ako nasali dito? Si Sir Eddie Onya, nag-send sa akin ng video. Sabi niya, sis, panuorin mo. Ako, nanood lang talaga ako. Para siguro kasamahan natin dito, pinasahan ng video, nanood lang. Diba? Nanood lang, wala lang. Eh ako naman po, pagkapanood ko, tinawagan ko si Ma'am Rhea. Kasi kaibigan ko siya. Sorry, may pinasa si Brother Eddie. Pagkakapirahan daw. Panuorin natin. Sabi ko sa kanya. Eh sabi niya, sorry, wala tayong pera ngayon. Kasi pandemic nga lockdown dito, April noon. Lockdown, walang pera, hindi tayo makakasali niyan. After a week, tumawag sa akin si Ma'am Rhea. So, sali tayo doon sa sinasabi ni Brother Eddie. Kasi totoo nagkakapera doon. Ha? Sabi ko kung ganun, ha? Totoo. Sige, sabi ko, sali tayo kahit hindi po ako marunong mag-invite, ha? Wala po akong alam sa networking. Wala po akong kaibigan ditong na marami. Wala rin po lalong higit, wala po akong kamag-anak dito. Sinuong ko po ang Italia ng mga bansang yan na nag-iisa lang. So, yun po, sumali kami, wala po kaming alam sa pag-encode. Wala pa nga pong motivate na ganito Wala pa nga pong training Swerte pa nga po ngayon, may training na. May tumutulong na. Nung panahon namin, kami kanya-kanya kami. Parang contribute nung nalalaman nila, contribution na, ito, sige, gawin natin to, try natin to. Ganun po yung nangyari sa amin. Pero tuloy, kumbaga, nagkaroon po kami ng faith na sumali dito at magkapera nga po, Sabi, sa 6,000 pesos pa lang po na, 100 euro. Pag naka-4 na tao ka, in 14 days, hindi ka na na-scam, kasi balik puhunan ka na. Sabi ko, saan ka nga nakakita ng company ganito, 6,000, padadamihin mo lang. Pwede kang maging milyonaryo. Sabi ko po, sige, continue lang. Lahat ng kaibigan ko sa Hong Kong, kaklase ko ng high school, kaklase ko ng college, yung mga long lost friend ko na, yung mga minsan may sama na ako na kinontak ko sila, piniem ko sila. Sali kayo dito, sabi ko, pagkakapirahan to. Hoy, magising kayo, pandemic, kailangan ng income. So, kinarir ko lang po yan, in 14 days, kailangan maka-4 ako kay Crowd 1. Sa awa naman po ng Diyos, maraming salamat sa aking Manager 1, going Manager 2-star kay Ma'am Daisy Garcia. Siya po ang unang naniwala sa akin. Siniran ko siya, Sure, ano naman yan? Sabi niya, Sure, ito, magkakapera tayo dito, aralin lang natin, duplicate lang daw, copy-paste lang raw to, gawin lang natin, kung ano yung sinasabi nila, sasabihin lang din natin. So, sa tiwala niya, nakahit ako ng fear of loss. Kinontinue ko lang po yun. After 2 weeks, kumita ako ng 2,000 euro.
2,000 euro po in 2 weeks. Sabi ko, ay, makabili ako ng laptop. Kasi, cellphone lang yung gamit ko. Paano ako magbi-business kung cellphone lang? Ang hirap. Sabi ko, bili ako ng laptop. Tapos sabi ko dun sa partner ko, sa ama ng aking anak, More, samahan mo akong bili ng laptop sa Media World kasi kailangan ko. Sabi niya po sa akin, kasi hindi niya alam na sumali ako, no? Oh, may pera ka. Sabi niya po sa akin, parang nanlalait po, ano? Oh, bakit? May pera ka. Eh, syempre, meron. Kaya nga ako bibili eh. Sabi niya po sa akin, baka yan isweldo ko, hindi ka magbabayad ng bahay at bibili ka ng laptop. Sabi ko, hindi maya ka, pera ko to. Sabi ko, kailan ka nagkapera? Basta, pera ko to. Sabi ko po ginagawa ko po yung negosyo nang wala siyang alam na sumali ako kay Crowd1. Para makuha ko yung pera, siyempre sinali ko siya para mabuo ko yung apat. Sinali ko siya para mabuo yung apat, no? Tapos nung na kami sa Media World, bumibili na kami, sabi niya sa akin, hindi nga, may pera ka? Paulit-ulit po siya, labas, pasok, labas, pasok, dun sa Media World. At talagang curious siya, saan manggagaling ang pera nito? Para lang po sa kalaman ng lahat, wala po akong trabaho. Hindi po ako nagtatrabaho kasi sa bahay lang po ako. Kaya tanong siya, saan manggagaling pera nito? Labas, pasok siya. Tapos sabi niya, nabili mo na? Oo. Sigurado ka, hindi yan pambayad ng bahay. Ay, bibili mo dyan yung para po bang sigurado ka, hindi yan pambayad ng bahay. Sabi ko, halika. ATM ko gagamitin ko. Sabi ko pa yung akin. Di, pinakita ko sa kanya, Intesa San Paulo ka ha. Bangko Posta. Itong ibabayad ko. Sinabi ko po sa kanya, di yan na, nag-close deal na, nabili ko na si laptop. Pagbaba namin ng escalator, sabi niya, saan galing ang pera mo? Hindi, nagninegosyo ako Anong negosyo mo? Yung Crowd1. Ano yung Crowd1? Nagkakapera ka dyan? Nakabili nga ako ng laptop eh. Sabi niya sa akin, pwede isali mo rin ako, nagkakapera pala dyan eh. Sabi niya, hindi niya alam, kasali na siya. Hindi niya alam, kasali na siya. Sabi ko, sige, bayaran mo ako ng 100 euro para isasali kita. Sabi niya, bakit pa kita babayaran ng 100 euro? Nasa iyo na nga ang pera ko. Di sabi ko, hindi, babawasin natin doon sa sweldo mo. Kasi pasali mo to eh. Pero hindi niya alam. Kasali na, nagka-100 tuloy ako. After nun, continue ko lang po after a month. April po April, sumali ako April 18. May 31, nakaipon po ako ng halagang siguro nasa 5,000 euro. Cash po yun na nasa akin. Nakaipon po ako. Sabi ko magbe-birthday siya, May 31. Sabi ko, regaluhan ko kaya siya ng sasakyan para masaya siya. Para hindi na siya nagagalit. Kasi nung sumali ako sa Crowd1, lagi siyang nagagalit. Kasi wala akong time na maglinis. Wala akong time na magluto. Basta ako yung bahay namin, ang dumi-dumi, walang magugas ang plato, yung labahan, tambak, yung plantsahin, tambak, lahat tambak siya. Kagalit siya, nagmumura talaga siya. Tapos kapag kagabi, at ako'y may kausap, syempre yung taga Hong Kong, ibang oras dito. Yung taga Singapore, ibang oras dito. Yung Sweden, iba din ang oras. Yung Madrid, iba din yon. Ang dami kong kausap, nagagalit siya, nagmumura talaga siya. Sabi niya, hindi ka magpatulog. Alam mo, may trabaho yung tao. Sabi niya po sa akin, kung ayaw mo matulog, magpatulog ka, sabi niya sa akin. Hindi ko siya pinapansin kahit minumura niya ako. Okay lang, continue ako sa pag-network ko ng Crowd1. Bahala ka, magalit ka. Sabi ko po, bahala ka, basta ako magka-Crowd1. Kasi nagkakapera ako dito. Dito matutupad yung pangarap ko. Sabi ko, after nun, May 31, binili ko to. Naghanap ako dun sa online ng sasakyan na binibilihan ng mga second hand. Sabi ko, mabili to. Mukhang maganda. Kinontak ko yung kanyang pamangkin na malapit doon sa lugar ng tawag nila Casa, yung bilihan ng sasakyan. Kinontak ko siya, sabi ko, bibili ako ng kotse, tingnan natin to. Sabi ko doon sa pamangkin niya. Then binili ko talaga siya kasi maganda at saka double purpose kasi siya, mamura yung gasolina, ganyan. Parang kahit wala rin akong idea about sa sasakyan, pero marunong akong tumingin, palagay ko lang.
tingin marunong ako. Pero hindi ako marunong. Binili ko siya, tinawag ng pamangkin, kuya, ibinili ka ni Ate Nea ng kotse, eto na, nabili na niya. Alam niyo po, nasa trabaho pa lang siya, nagkakandaiyak na. Pagdating namin dun sa train station, nasusunduin namin siya, doon namin siya abangan. Iyak siya, binagsak niya yung kanyang bag na dala-dala at niyakap niya ako at sabi niya maraming salamat. Ang sabi ko po sa kanya, salamat sa kamumura mo. Kasi sa kamumura mo, nabili kita ng sasakyan. Ano po? Regalo ko sa kanya. Thankful po ako kasi akala ko magiging okay na. Magiging okay na yung journey ko kay Crowd 1. Akala ko po sabi ko, maganda na kasi okay na kami. Kumbaga, i-continue ko lang tong Crowd 1. Pero sabi nga po, sa lahat ng ating tinatamasa, sa nating naaabot, may mga taong hindi masaya, hindi po ba? May mga taong sa kabila ng ating nangyayari sa buhay natin, merong may masaya at merong may hindi. Ano po? So, nung nalaman po na ito, nagka-crowd 1 ako, sabi nung sad to say, si Nea, magkakapera. Si Nea, makakabili ng kotse. Cash pa. Imposible. Ano po? Sabi po nila, imposible. Masakit po talaga kasi yung akala mo, kapamilya mo, yung akala mo, sila yung una magtitiwala. Sa bagay, hindi ko naman sila kapamilya siya ng partner ko, hindi po akin, hindi po pamilya ko. Pero masaklap kasi, ang sakit kasi sila mismo yung kukutya sa'yo. Sila mismo yung manlalait sa'yo. Yun po ang masakit doon. Pero, bagamat ganun po yung nangyari, kumbaga, pinaglabanan ko lang po talaga. Nandun po yung dumating sa puntong kami nilagay sa Facebook na scammer, ganyan po At masakla po, picture pa ng anak ko. Pero sabi ko nga po, ano ba ang kasalanan po sa kanila? Wala naman po akong ginawa. Pero bakit sila ganito sa akin? Ba't ginaganito kami? Ano po? Po sakit. Pero na-overcome ko po yun. Nalagpasan ko yun. Tinuloy ko pa rin si Crowd 1. Ano po? Tuloy-tuloy ko lang ang kay Crowd. Sige, bahala kayong magalit. Sabi ko po sa sarili ko, sige, edi magalit kayo. Edi mamatay ka sa inggit. Kung gusto mong mainggit, kung inggit man yan, kung ano man yan, edi mamatay ka dyan. Sabi ko po wag mo na akong idamay, wag mo na akong bigyan ng sakit ng loob. Ibinlock ko lahat ng against sa akin, black. Ayaw ko ng negative. Dito ako sa positive, dito po lang yung utak ko, naka-goal lang ako, straight lang. Pag ako nag-invite, sabi niya, networking, hindi ko linya yan. Sabi nga po ni Sir Lee, hindi linya, hindi marunong. Lahat na ng rason ibinigay, wala akong time. Di po ba lahat ng rason na irarason sa'yo? Pero sabi ko po, sige, kung gusto nyo ganyan ang gawin nyo habang buhay, choice nyo. Ano nga po? Kami nagbibigay lang po ng opportunity. Business opportunity na sa halagang 6,000 o 6,600 ngayon ay pwedeng maging milyon. Kailangan lang po maging masipag. Alamin ang negosyo. Wala naman pong sumasaling marunong kasi ako po ay hindi networker. Wala po akong alam dyan. Sabi ko nga po, may nakasabay ako kanina lumabas. Sabi niya sa akin ay, saan ka galing, te? Dyan lang sa Domo. Ikaw, te, saan ka galing? Nagkumustahan kami, nagpalitan kami ng kung saan ka galing. Kasi nakita ko na malengke siya. Sabi niya saan ba? Doon kasi mura doon. Doon daw sa Isilongga, may oferta. Di ako naman, syempre, nag-offer din ng akin. Alam mo, meron akong mas magandang alam na negosyo. Sabi ko sa kanya, doon sa amin, Eurospin mas mura. Pero alam mo, ate, para mas marami kang maibili ng Eurospin, meron akong alam na negosyo. Crowd 1 money. Yun po ang sabi ko. Sabi niya sa akin, ano yun? Anong tindahan yan? Sabi niya po sa akin, parang wala yata akong naririnig ng Crowd 1 na yan. Crowd 1 money na yan. Ay ate, ano bang Facebook mo? Ano bang telephone number mo? Share ko sa iyo. Yung para mas marami kang maibibili ng binibili mong yan. So nag-share lang po, ganyan lang. Kung ayaw, okay lang. Hanggang sa akin, continue ko, nagganyan ako, nag-network ako ng Crowd 1. Na-reach ko po ang manager 3. Dati po, sa 19 years old ko, katulad lang po ako ni Sir Lee. Walang lupa kahit sa paso.
Tagal ko po nag-abroad. 19 years old hanggang 40 years old. Wala po. Wala po akong ipon. Wala po rin lupa. Kahit ano, wala. As in, wala po. Pero dahil kay Crowd 1 po, ito po, okay na, lalo akong hindi nagtrabaho. Tapos, nakabili nga po ako ng maliit na parte sa amin sa Galalan po. Nakabili po ako ng lupa doon na maliit lang. Nang dahil po sa Crowd 1, magkano lang po ang puhunan doon? 100 euro o 6,000 pesos. Pero napadami ko. Sino pong mag-aakala na kasakatulad ko? Hindi networker. Walang masyadong kaibigan. Walang kamag-anak. Pero naabot ko po ang manager 3. Bakit po kaya? Kasi meron tayong pangarap. Huwag po nating hayaan na yung ating pangarap ay nakawin ng iba. Huwag po nating hayaan na nang dahil lang sa sinabi nila, tumigil ka na. Sabi niya, oo nga Yan ang sinasabing, oo ka ng oo nga. Buti kung baka, oo nga ka ng oo nga. Ano po? Hindi naman baka Kapag alam natin sa sarili natin, tayo naman ang nakakita, tayo ang nakarinig, continue lang po dun po sa mga baguhan, dun po sa nanghihinat, nahihirapan na mag-invite. Wala pong madali talaga sa buhay. Pero sa katulad ko po, ako po ang halimbawa ng sarili ko na lang. Napakaraming pinagdaan. Sobra po ang pinagdaanan ko. Sinuong ko po ang mga bansang ito na mag-isa lang. Wala po akong nilapitan ni isa sa pamilya ko. Akala po ng pamilya ko dati, wala na ako, patay na ako Di na po nila ako makita. Ni Facebook, ni Friendster, hindi po nila alam kung nasan akong lupalop ng mundo. Kasi ako po'y naglaho. In 20 years po, 19 years old, hindi na po ako nakauwi ng Pilipinas, kundi last year lang po ako nakauwi. Hindi na po ako nagpakita sa pamilya ko. Hindi rin po ako nakipag-communicate sa pamilya ko. Kasi sabi ko, hindi ako uuwi ng Pilipinas. Paninindigan ko yung sinabi ng aking ama. Kung kaya mo lumayas, panindigan mo sarili mo. Siguraduhin mo na hindi ka hihingi ng tulong sa amin. Panindigan ko lang po yun. Sabi mo panindigan ko. Ako pa lang talaga siguro yung tapang na lakas ng loob. Sige, ano ba nang mangyari? Iuwi man akong patay, iuwi man akong bangkay, okay lang, basta sinusunod ko lang yung nasa isipan ko, kung ano yung gusto ko, kung ano yung pangarap ko. Hanggang sa naglaho po ako ang tagal na panahon. Di na po ako alam ng mga kapatid kung nasaan. Tanungin ako ng friend ko na taga sa amin, hoy, alam mo na ba yung balita sa inyo? Wala po akong balita. Kasi wala po akong contact. Kasi ang inaatupag ko po, ang iniisip ko po kailangan. Sabi ng lola ko, wala naman akong siyang mapapamana sa aking kayamanan. Pero kung maging maganda ang buhay ko, yun lang ang may iwan niya. Yun lang ang maibibigay niya. Kung magkaroon, yung pinag-aralan ko, sana naman magamit na hindi habang buhay, maging mahirap. So, masaklap po noon yung taong nagmahal, nagbigay ng lahat sa akin. Yung suporta na wala ang family ko. Nung pumalaw po siya, hindi ko po siya nakita. Kasi bakit? Kasi wala akong pera. COVID. Kasi ang hirap po na yung pangako ko sa lola ko na pagdating ng araw ako mag-aalaga. Pero hindi ko natupad. Isa sa pangako ko, wala akong natupad. At yun po'y pinagsisihan ko habang buhay. Kasi buong buhay niya po inalay niya sa akin. Ako yung nakaranas na minahal ng lubos na nanay, tatay ko siya. Pero hindi ko nagampanan yung aking tungkulin bilang isang apo, isang anak para sa kanya. Ni isang kontribusyon na maalagaan ko man lang, wala po talaga ako. Hanggang sa umanaw siya po. Nakauwi kami, ito na, last year lang po. Talagang nagpakita po siya sa akin sa pamamagitan ng paru-paro at lagi ko po sinasabi, habang buhay ko po itong dinadala. Hindi ako naging mabuting apo. At lalong hindi rin ako naging mabuting anak. Pero isa lang po ang gusto kong mangyari sa buhay ko. Hindi ko po hahayaan ng aking anak ay maging papayag na
po eh, kung iiwanan ko sa aking anak, sa aking mahal sa buhay, hindi po ako papayag na maging katulad ko lang, na walang pangarap. So sabi ko po, kay Lola nung umuwi ako ng Pilipinas, Inay, pangako. Yung sabi mo, kahit hindi ako nakatulong, basta maging maayos lang ang buhay ko, okay na. Yun po yung sinasabi ko lagi na dumadaan po tayo ng maraming pagsubok. Binabagsak po sa ating Diyos lahat ng pagsubok na huwag lang po tayong suko. Laban lang po kasi habang may buhay, habang may pag-asa po tayo. Kasi sabi ko nga po, pag tayo sumuko, tayo ang talo. Kay Crowd 1, ganun din po. Kung hindi ko po ginawa at ako po'y nakinig sa mga tao nagsabi, scammer ako, scam yan. Ano po ba magiging buhay namin? Sa palagay po ba, bibili niyan po ba nila ng sasakyan na makakabili po ba ako ng sasakyan? Ito po ba ako ngayon na may residual income na sa bahay lang may negosyo ko sa halagang 6,000 pesos? Kaya po ba nilang ibigay? Sabi nga po ni Sir Lee, yung mga pangangailangan mo. Mabibigyan ba yung iiwanan mong pamilya ng magandang kinabukasan? Ano bang iiwanan natin sa ating mga anak na legacy? Hindi po ba? Ang gusto ba natin, pag tayo pumanaw, problema, ba't po ba karamihan sa ating sa atin na pumapanaw ang mga mahal sa buhay, bakit po ba nagkakandaiyak? Bakit po ba sinasabi na, bakit mo kami iniwan? Kasi bakit po? Maaring utang ang iniwanan. Maaring hindi man utang, magkakaroon ng utang, problema ang iiwanan. Pero siguro po, kung iiwanan natin sa ating mga mahal sa buhay, magandang buhay, may pamana ka, namamanahin ng apo, siguro hindi po yun magkakandaiyak at hindi po sasabihin natin sa sarili natin, ba't mo kami iniwan? Hindi pa kami handa. Kasi bakit? Hindi po tayo naka-prepared para sa ating mga mahal sa buhay. But Crowd 1 po, Crowd 1 did na trabahuhin natin to. At yung early age po natin, magkakaroon tayo ng pension na tinatawag po. Ang tawag po ko doon, pension. Kasi kung may katulad nila Ma'am Risa, nila Sir Danny, yun po yung lifetime na may sweldo ka kada buwan. Ang masakla po, ang matindi po nun, ma'am, shareholder ka pa ng company sa 6,000 pesos mo. May negosyo ka pa. May sales bonus ka pa. May long-term income ka pa. Saan pa bang company ka makakakita ng ganito? May Planet IX ka pa. Napakarami pong ways of income na one time lang po ang puhunan. Para po ako po talaga, pag may nagsasabi sa akin, hindi ko linya nga. Pwede linyahin mo magkudkud habang buhay. Sabi ko nga po, kung dyan ka yayaman sa ginagawa mo, huwag kang aalis. Dyan ka lang. Kasi, dyan magiging maganda ang buhay mo. Kung alam po natin sa sarili natin na ito'y maganda, kung alam po nila sa sarili nila, sila yayaman, giginhawa, magkakaroon ng maganda pamana sa kanilang dyan ka lang. Yun po ang sinasabi ko, dyan ka lang, huwag kang aalis. Pero dito ako sa ginagawa ko kasi alam ko, ito ang magbibigay sa akin, sa pamilya ko, sa mga mahal ko sa buhay, sa mga kaibigan ko, ma-share ko sa kanila ang negosyong ito, makakatulong. Hindi lang po sarili ko natulungan ko, kundi po ang maraming tao, ang maraming kaibigan ng kaibigan na hindi naman po natin kakilala. Gaano po kaganda ang benefits na binibigay sa atin ni Crowd 1. Wala pong ganong negosyo. 6,000 lang, magkakanegosyo ka. Kahit nga mo magtinda ka ng sari-sari store sa bahay nyo. Ngayong panahon to, kung ano ang 6,000 pesos, ano po? Ang 6,000 pesos lang po, ilang produkto sa Pilipinas. Kasi nung umuwi kami, ang isang pirasong carrot is 20 pesos. Ang isang pirasong, sibuyas, 20 pesos. Ano po ang 6,000 pesos kung magtarong ka ng sari-sari store? Di po ba wala? Pero sa kay company po, napakaganda. Dito ako po hindi networking, sabi ko, ito maganda ako. Buti na lang hindi po ako sumali doon sa mga una-unang mga networking. Buti na lang din po na hindi ako nagsasasali.
Kasi kung nagsasali ako, hindi wala naman maniniwala sa akin. Lalo, di sinabi ng pamilya ng ano ko, scammer, di lalo na po ako naging scammer. Kasi yung mga unang company na yun, isusumbat sa akin. Sumali yan sa ganyan, di naman kumita ngayon, meron na namang iaalok. Buti hindi po ako sumali. So, madali ako nakakapag-invite sa mga kaibigan ko na, uy, sali ka na. Ganun po kasi ako mag-invite kasi parang ang kausap ko, kilala ko. Parang ang kausap ko, matagal ko nang kakilala. Kaibigan ko na kahit hindi pa. Ganun po kasi ako Kahit nakita ko lang, uy ate, kala mo kilala ko. Pero hindi ko po siya kilala. Nakikiate lang ako. Nakikitita lang ako. Hindi ko po talaga tita. Kaya sabi ko, ate, alam mo, yung pag nag-i-invite tayo, mayroon talagang yung excitement. Uy, alam mo, ang ganda doon. Mukha mo pa lang, makikita na sa'yo. Ng excitement, yung mamamangha na lang sila. Sa mukha mo pa lang, mamamangha na sila. How much more pa kung kumita na sila? How much more pa kung sila ay nakabili ng katulad ng ating mga grand upline? Di lalo na. Di po ba hindi lang tayo ang natulungan, hindi lang tayo, kundi sila din at sila ay makakatulong. So, yun po naging ano ko dito sa crowd at patuloy pa rin po ako na tinutupad yung pangarap ko. Sabi ko po kay Ma'am Rhea, kay Sir Jonel lagi, siguro naman sir, bago ako mag 45 years old, lagi ko po sinasabi, 45 na, wag na yung 50, 45, kasi 42 pa lang ako, 3 years to go pa. Siguro naman, director na ako noon. Sabi ko po sa kanya lagi, 3 taon. Wag naman sanang umabot ng 3 taon, pero ilalagay ko na, wag naman sana. Pero sisikapin ko po na bago ako mag 45 years old, siguro naman po, kung si Brother Eddie 50, ay ako sa 45. 3 taon po, kada 1 taon kalahati, almeno, Director 1. Another 1.5 year, Director 2. Okay na ako doon. Kasi maganda na yung residual income mo doon Makakatulong na tayo sa ating mga downline, sa ating mga member. So sabi ko, hindi po ako naghahangad na maging mayamang-mayaman. Pero gusto ko lang po yung, hindi naman kayamanan, yung naman yung kahirapan, yung tama lang, nabibili natin ang gusto natin magbakasyon, gusto nating gawin ang mga bagay na to, bilhin ang mga bagay nang wala kang iisipin na, ay magpa-part-time pa ako para makabili nun. Kailangan ang part-time ko, 2 sa 1 linggo para makapunta ako doon. At yung sweldo ng 1 buwan yun ang gagamitin ko para makapag-travel ako. At take note po, ang galing ng company. Sa 6,000 pesos, may sarili kang travel agency. Wala pong ganong company. Kaya po talaga nagustuhan ko yung Crowd 1 kahit sumali ako, wala po akong alam. Sumali ako, sige, sunod lang ako na sunod. Ginagaya ko lang sila Ma'am Rhea, sila Sir John Gaya-gaya lang yan Copy-paste nga Kung anong sinabi nila, kung anong ginagawa nila, sige, invite ka na ng invite. Sige, pasa mo lang ng pasa yung video. Ganon din po ang ginawa ko. Ganon din po ang gawin nyo. Ang una, ang higit po sa lahat, dapat nating tatandaan. Yun pong ating sarili. Handa po ba tayo na suungin ang ibabato ng tao? Kailangan po tayo mismo una sa sarili. Ready tayo. Nakafocus tayo. 1 line lang po hindi po palingon-lingon. Kasi po baka mamaya tayo may nag-offer, oy dini, may daily income. Kahit wala kang gawin. Ano po? Ikaw naman, syempre, palingon-lingon ka nga Kumbaga sa hindi mo malaman kung saan ka susuling, may nag-offer sa'yo. Ito, daily income, wala kang gagawin, kikita ka. Ikaw naman naniwala. Ayan, nawala yung focus mo kay Crowd 1. Nalipat ka sa kabila. Hindi mo na marireach yung goal mo. At pag may nag-offer ulit siya, ganun ka na lang ulit. Kailangan po tayo, handa tayo una. Fighting spirit po ako. Kailangan po tayo may fighting spirit. Pangalawa, higit po sa lahat, una, talagang number 1 po ay God. Kailangan po talaga may Diyos tayo. Siya muna ang lahat. Siya ang magbibigay ng karunungan sa atin. Siya yung magbibigay sa atin ng gabay. Paano natin gawin ang negosyo? Pangalawa po yung ating sarili. Tiwala sa sarili po natin. Kailangan po una-una may tiwala tayo sa ating sarili. Sa bawat bibitawan po nating salita, kailangan 100% o 110% sigurado ka.
At 110% po dapat alam natin kung ano ang pinapasok natin, kung ano ang company. Para pag may nabumato po sa atin, hindi tayong, ayo nga ano, ay baka nga ano, ayan, kababaka, oo nga, ayan, baka ang inabutan po. Buti kung bakang tunay, pwedeng maibenta. Eh kung baka lamang po, eh baka nga, akala mo po ay mababaw, tumalon ka, eh di patay. Akala mo kasi mababaw. Yun po. Kailangan po tayo sa crowd 1, kailangan una, disiplina sa sarili, attitude una rin po yan. Kasi may mga ano tayo, may mga member na makukulit. Kailangan din po tayo long patient po talaga. Napakahaba po, hahabaan po natin ang ating PC. Kapag sumasali po tayo sa ganitong klase ng negosyo, kailangan po talaga ay matatag ka. Kaya mong i-absorb lahat ng sasabihin ng tao. Kaya mong i-absorb at kaya mong ma-overcome ang lahat ng yan. Kailangan po yun. Kasi kung hindi, gi-give up ka, talo ka. Yun po kasi ako talaga tuloy-tuloy lang. Dito po sa mga baguhan, tuloy-tuloy lang po tayo. Huwag po tayong susuko. Laban lang ng laban. Kasi ito po yung napakagandang company na nakaharap sa atin. Nasa kamay na natin, nasa harapan na natin. Huwag po natin hahayaang pakawalan. Kasi baka po pagdating ng araw, sisi ka. Bakit hindi ko nga naman pinansin yun? Yun pala kita mo yun Kung naniwala ako, siguro ganun din ako, umahigit pa sa kanya. Pag po may nag-open sa atin o nag-offer ng opportunity, wag po natin i-close yung ating mindset. Wag po natin i-close yung ating isipan na ayoko. Paano po natin malalaman ng isang bagay kung hindi po natin sinusubukan? Nakakabili nga po tayo ng mamahaling bag, mamahaling sapatos. Ang tanong, pag po ba nagasgas, babalik pa po ba ng Adidas o ng Nike? Yung 80 euro mo na ibinili o yung 100 o 200 euro mo, ay gasgas na itong sapatos ko, luma na, balik mo na yung pera ko. Pwede po bang ganon? Di po ba hindi? Kailangan po nating isipin na 6,000 pesos, 6,600, maliit na puhunan para sa negosyo. Nadala-dala mo na lahat ng negosyong ito. Di po ba napakaganda ng opportunity na nakaharap sa atin? Sa katulad ko po, mas magaling po kayo sa akin. Ako po nakakapagsabi sa inyo, mas mahuhusay kayo kaysa sa akin. Kung ako po nagawa ko, edi mas lalong kayo. Kasi kayo may experience. Kayo may mga kaibigan. Kayo maraming kakilala. Ako pa kaya, nasabi nga po si Nea, yung tataasan ka ng mata, pamimilugan ka ng mata, ano po ba, parang nakakainsulto, parang sila nagsabing hawak nila ang destiny ko, hawak nila ang kapalaran ko, po. Pero thank you po sa kanila. Ako po'y nagpapasalamat ng lubos-lubos. Kasi kung hindi dahil sa kanila, hindi po ako naging matatag. Hindi po ako naging kalakas kung wala po sila. Salamat po sa kanila, ako pinagpapasalamat. Kasi sa kanila natuto ako na harapin ang buhay, na hindi lahat ng tao, hindi lahat ng kapamilya mo, hindi lahat ng kakilala mo ay maniniwala sa iyo. Natuto rin po ako na pag ikaw negative, ayaw kita. Kasi hindi ka naman magbibigay sa akin ng magandang ehemplo Ba't pa ako sasama sa iyo? Ba't pa kita kakaibiganin? Kung sasabihin mo, naku, huwag ka na nga dyan. Kung puro na lang ganon, puro na lang negative ang binibigay sa iyo, ayaw kita. Kasi hindi ka makakatulong sa akin. Tutulungan mo lang akong malugmok. Mawala ng pangarap. Hindi to pa rin ang mga pangarap. Kailangan po natin. Kasi ako po sa sarili ko, talagang sabi nga po ni Sir Lee, ako din po talagang ayok mamatay na mahirap. Kasi hindi naman po talaga natin kasalanan na maging mahirap. Pero yung mamatay po na mahirap, sure po ako, kasalanan po natin pag tayo namatay na mahirap. Pag ang iiwanan po natin sa ating mga pamilya, sa ating mga anak, sa ating mga apo, ay kahirapan, kawawa po sila. Isipin po natin yan. Ito ang company nagbibigay sa atin.
Ibukas lang po natin ng malawak ang ating kaisipan. Aralin lang po natin. Tanggapin po natin. At isagawa. Gawan po natin ng action. Huwag po yung nakinig. Oo po, sumali. Tapos sasabihin sa'yo, yayaman na ako, kasali ako sa crowd 1. Wala pong ganun. Di po ba? Kaya yung pong ating mga inspirasyon ko yung ating mga upline na napakaganda po talaga ng, kumbaga yung pinapangarap pwede mong marating na hindi ka 60 years old. In a short term, pwede mong makamit ang early pension. At ito na lang po ang iiwanan ko sa inyo na isang kwento lang po ito. Kasi Sir Lee, may kwento ng palaka. Eh akin po, hindi po kwentong palaka. Ang aking pong kwento ay tunay. Ano po, true to life po ito ng buhay ko. Para lang po itong relasyon. Ano po, i-compare po natin sa relationship para sa pelikula. Ano po, kung kayo nanonood po, sa pelikula po. Di ba nanonood tayo ng pelikula? Ito po may kaugnayan po. Hindi po lang kumbaga, may totoong buhay na pwedeng pang pelikula. Kasi nangyayari po talaga yan sa pelikula. Para po yung relasyon, bawa, tayo, nung ako, kabataan ko, yung bata pa lang ako, ikaw na niniligaw, dalawang manliligaw na ikaw ay may qualification. Ano po? Yung qualification mo, sabi ko sa sarili ko, kay gusto ko tall, dark, and handsome. Po, pangarap ko, tall, dark, and handsome. Yun ang gusto ko. Yun yung goal ko. Kaso wala namang tall, dark, and handsome. Ang nililigaw sa'yo ay dark lang. Walang tall and handsome. Eh gusto mo tall, dark, and handsome. Kaso walang nililigaw sa'yo, dark lang. Walang handsome. Dumaan ang panahon. Dumaan ang taon at panahon lumipas. Nakatagpo ka ng tall, dark, and handsome. Kaso, nung naging asawa mo, ikaw na lang ang magtatrabaho para sa pangarap niya. Ikaw ang bubuhay sa kanya kasi batugan. O walang pangarap, ano po? Eh nagkataon one day, lumabas kayo na nakita mo yung nanligaw sa'yo dati na dark lang, walang handsome. Eh magkasama din yung asawa niya, nakita mo, bumaba siya ng kotse. Tapos yung lalaki, uy, siya yun na. Tingnan mo nga naman, successful na sa buhay. Ano po? Yung inignore ko lang nun, yung ayaw ko nun. Nakita ko successful na sa buhay. At kasama si Mrs., ipinagbukas pa ng pintuan si Mrs. ng kotse. Ikaw, naglalakad lang. Tatawid ka ng kalsada, hindi ka man lang hawakan ng kamay ng partner mo. Bahala kang tumawid ng sayo. Samantalang nasa unahan mo, kitang-kita mo yung nanliligaw sa'yo dati na ayaw mo. Hawak si kamay, alalay, inaalalayan. Eh ayaw mo sa kanya kasi hindi siya tall, dark, handsome. Eh tingnan mo yung nakuha niya. Di po ba? Ang ganda. Yun po, inanibawa ko na yung tinanggihan mo para po yung crowd 1. Ikumpara ko po sa crowd 1. Goal mo to. Ito yung gusto mo ay empleyado, manager, ang ganda ng korbata, naka-aircon, naka-blazer. Oh. Heads up, ano po? Pero, ano ba yung status sa buhay? Ano po? Ito, may nag-offer sa'yo na crowd 1, inignore mo lang. Para lang yun ang liligaw sa'yo. Inignore mo after ng maraming tao. Pero nakita mo yung tao naging successful. Sana saanabin mo sa sarili mo, sana pala hindi ko siya ni-reject. Kung pala sinunod ko yung puso ko, sabi, wag kang tumingin sa pogi, wag kang tumingin sa guwapo, sa dark, tall, dark, and handsome. Kasi hindi lang lahat ng yan nagtotoong nagmamahal. Hindi lahat ng totoong tall, dark, and handsome ay may benefit ka. Ang karamihang benefit mo lang, lakad ka sa kalsada, guwapo kasama mo. Eh ang tanong, ang bulsa mo ba? Ang buhay mo ba, aposto? Dito po, sa crowd 1, ganun lang din. Kung inignore mo si crowd 1, at yung mga kasamahan nag-invite sa iyo ay naging successful, at ikaw ay nakatingin lang, eh di sasabihin mo lang din, ano po? Eh tingnan mo nga naman yun, kung ako'y nakinig,
Kung ako sinubukan at inaral ko si Crowd 1, siguro ganun din ako. May panghihinayang po doon. Huwag po nating hintayin mga kaibigan, mga ka-crowders, mga leaders. Huwag po nating hintayin na manghinayang tayo. Masayang yung panahon, yung oras, yung effort, na tumatanda tayo na wala tayong alam kung saan ba talaga. Gagawin lang po natin napakasimple, cellphone, internet lang po. Maging isa po tayong inspirasyon sa karamihan gamit po si Crowd 1. At wala na po akong masabi at napakahaba na po ng aking sinabi. Yun, iisa lang naman din po ang suma total nun. Focus, confident po talaga tayo at fight, laban lang. Huwag susuko, ang sumuko, talo. So, yun lang po ang may-share ko at nawa po'y nakapagbigay ako ng konting inspirasyon sa inyo. At tunay po, kung may Diyos ka, naniniwala ka sa Kanya, impossible is nothing po. Yun lang po, marami pong salamat at God bless us all po. Wow, grabe talaga. Narinig niyo po yon? Super inspiring. Coach Mena Ebora. Grabe. Nakakaiyak. Kasi nakaka-relate ako. Wow. Thank you very much. Siguro po hindi po kayo nag-iisa. Marami pong kwento na katulad nyo. Kasi willing po tayong lahat na ma-share, lalo na po sa family. Pero hindi po sila naniniwala, Kaya gawin na lang po natin na inspiration. Kasi siguro po mahal tayo. Natatakot sila na kung saan tayo mapapunta, syempre. Pero nasa ating puso at isipan. Tayo po ang nakakapakinig ng presentation, tayo ang nakakapakinig ng sharing, tayo ang nakakapakinig ng mga pinagdaanan ng ating mga coaches at mga top earner. At nakikita po natin kung gaano kaganda ng ating company. No po? Copy-copy business po to. At nakakahinayang talaga, ma'am. Yung ating mga mahal sa buhay, mga kaibigan, na sinishare natin ng ganitong business. Tapos, ini-ignore lang nila, Kasi hindi naman po agad talaga na ganun tayo na maging millionaires. No po? Nasa process, nasa effort, na kahit pa sabihin sa atin lahat yung mga pinagdaanan ng ating mga top earner, lahat ng kanilang ginawa na best, kahit tularan natin, syempre, may differences. Iba't iba yung ating galaw. Syempre, hindi naman po lahat mabilis. May mabagal. Pero, isa lang po yung ating kailangang ipamulat na tuloy-tuloy lang po tayo, naniniwala tayo sa ating sarili, naniniwala tayo sa company, na talagang matutupad natin ang ating pangarap sa buhay. Kasi kitang-kita na. Kung sinasabi nilang mahirap mag-invite, lahat naman po sa panahon ngayon, yung pagkita ng pera, mahirap talaga. Pero sa akin po, sa tingin ko po, ito po yung pinakamaalwan. Kasi, i-share lang natin sa ating mga kaibigan. At yun pong sa liit po ng halaga ng magiging kapital natin. Sulit at sobra pa. Na maiisip po natin na itong nangyayari sa atin, napakaliit ng 6,600 para maging lifetime business natin. Kung minumulat lang nila at inuunawa ang isinishare natin, na hindi sila manghihinayang na magbitiw ng 6,600. Kasi hindi mo maiisip na yung 6,600 ay magiging millions. At ito yung magiging way na para matupad mo lahat ang pangarap mo.
Kaya lang po syempre, ang ating mga kababayan o kamag-anak o kaibigan, sa sobra po ng nangyayari at naaabot natin, parang hindi po ma-meet ng isip na yung 6,600 ay magiging millions. Mabibili mo, makukuha mo kung ano yung pangarap mo. Ano po. Kaya talaga pong sa mga nasa loob na starter o guest, huwag nila po galin at pabagalin ang effort natin. Ano po. Sa dami nyo nang narinig, lalo na kay Ma'am Mena ngayon, talaga namang ramdam natin na lahat ng sinabi niya ay talagang true experience niya. Ano po. Isipin nyo, nag-suffer siya na hindi na niya alam yan ang pamilya niya. Basta yung paninindigan niya sa buhay, talagang pinangatawan niya kung ano yung nasa isip niya at nasa puso niya. Talagang ipinakita niya sa pamilya na yung parang may isang salita na hindi ako uuwi ng Pilipinas nang hindi ko naaabot ang aking pangarap. Ano po? Talagang yung mga ganun sitwasyon, gawin lang natin na inspiration at challenge sa buhay. Talagang yun yung magiging deepest why mo para matupad mo at maabot mo yung ating pangarap. Ano, siguro po yung mga nasa loob, hindi lang natin nakikita, talagang sila po ay naiiyak. Kasi ako mismo, parang nachichill yung katawan ko. Kasi po, na-experience ko din po yan. Ano po, na syempre ang hirap po na ikaw ay focus na focus tapos may maririnig kang mga negatives. Madali po kasing pag magpapadala ka, bibigay ka talaga, 'di ba po? Kaya talagang wag ka lang umiwas ng daan. Lagi kang present sa webinar, presence ka sa mga special training. Kasi wag mong iwaglit ang sarili mo sa mga trainings. Kasi doon yung negativities, doon kukuha once na ikaw ay nawawala. Kaya tayo mismo ang gumawa ng paraan para hindi malihis ng landas. Ano po? Ng way. Para kung talagang ito na yung company na sa tingin ko po ay walang katulad kung anong binibigay na opportunity sa bawat isa sa atin. Ano po. Kaya wag na po nating abutin na sasabihin natin sayang, hindi pa tayo nakasabay sa nag-i-invite sa atin. Ano po. Kaya ngayon po may pagkakataon pa, pwede pa po tayong humabol at sumabay. At talagang kitang-kita po natin sa mga coaches natin. Kung iisa pa ang inyong narinig, si Ma'am Mena pa lang, kasi kung first time yung nasa loob, talagang matatouch mo talaga ang puso nyo sa mga sinabi ni Ma'am Mena. True experience talaga. Kaya parang mag-isip na po kayo talaga. Yun. Siguro marami pang pwede nating sa kwento ni Ma'am Mena. Please, pwede po bang mag-open ng camera? Tayo naman po'y mag-picture. Picture muna po tayo. Hello po. Para naman po magkakilala po tayo. Yan, si Sir Frank David. Recording stopped. Si Ma'am Rhea, si Coach Eddie, si Ruan. Kumusta po? Ma'am Inelia. Sino po bang hindi pa naka-open ng camera? Ma'am Marilu. Yan. Ma'am Chit, hindi pa po open. Ako po? Sorry. Bakit hindi ko po ma-open? You cannot start your video because the host has disabled it. Hindi ko po ma-open yung camera ko. Talaga. Yan. Sino pa po? Lahat po ba naka-open na? Coach Lee, ikaw ba yung magano? Coach Lee. Coach Lee. O, Ma'am Monet.
Pakisuyo po. Hello, Mamonet. Bakit hindi talaga ako maka-open ng camera? Team Charity. Wow. Coach Risa. Ma'am, kayo po ba pwedeng mag-picture? Sige Para po. makuha na. Thank you po. Ayan. Ito po, Sir Okay po. Eric. Lahat Ayan. po ba open? Marami pa pong hindi nakabukas. Ayan. Ako po mismo, hindi ako maka-open Ma'am Chit, try mo nga po, Ma'am Chit. eh. Ba't hindi ako maka-open? Hindi rin po ako maka-open. Okay na, Ma'am open Chit. po yan. Okay na. Yan. Please open po. Wow, sino po to? Wow, talagang ngiting-ngiti. Sino pa po? Wow. Ang ganda Wow. nila. Wow. Wow, Ma'am Emma, Ma'am Luisa, Ma'am Melly. Si Sino Tito po? Antayin po natin mga dalawa pa mag-open para isang page ay lahat ay nakabukas ang cam. Kaya nga, si Si Ma'am, Team Elenita. Child. Ma'am Elenita. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Wow. Okay Sino lang pa po, po? Okay lang po. Kabilang Okay lang po, nakaupo tayo para maganda-ganda sa picture. Pang natin. pang Sorry po, promote. sorry. Okay lang po. Thank you po. Thank you. Ayan, dalawa pa. Magpaparapol tayo sa bukas ang camera. Parapol Kaya natin bilis yung kayo, code. bilis. Bangon, bangon. Ayan, o, diba? Ayan. Diyan Si mga Sir naka- Anthony. Sir Ano Anthony. lang, Sir Anthony. Ma'am Altea, direct ka, tulog na. Ayan. Ang mercy. Ma'am Everence, Sir Resty, ayan. Isa na lang po, tatakbo na, ayan. May isa na. Nag-open ako kasi may raffle. Diba? Kung gusto mabilis, may raffle. Madilim. Ayan. Madilim nga lang dito. Ay, Ito ng isang madilim. page. Si Sir Kenneth. Open your Okay po. camera. Ay, Ayan na, Ma'am si Sir Altea, Bubu. madilim ka. Ma'am Altea, hindi makita yung mukha. Kasi madilim sa kwarto. Mag-ilaw May ka. ilaw, ma. May ilaw. Building Nakahiga. beauty. Tapos ang beauty. Higa kasi ako. Pag nanalo ka ng raffle, magbayad ka ng kuryente, Ma'am Althea, ha? Si Ma'am Ellen din, walang mukha. Ayan, kurtina nakuha yun. Ayan, grabe yun. Napaka-powerful ng ating gabi. Gabi crowd 1. O, 1, 2, 3. Okay, smile. Salamat po. Wait po ha, sa kabilang sa Ganda kabilang. ng ngiti ni Sir Bobot, oh. Wait lang po ha, ipopost natin sa